Pilipinas, ang oras po 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po nagsasalang panyera ng bayan. Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. 22nd of March 2023. Marami na po nagsisiuwian or magsisiuwian sa mga lalawigan. Kaya paalala po, doble ingat lalo na sa mga nagmamaneho. Marami na kasi ang magli-leave starting tomorrow or Monday para po makaiwas sa matinding traffic. Pero lately, talagang napaka-traffic na po kahit hindi pa nag-uumpisa ang Semana Santa. Dos Kumpanieras. Paalala po sa mga magmamaneho, make sure na roadworthy ang ating mga sasakyan, pati yung driver, roadworthy din, hindi iinom habang nagmamaneho at hindi nagmamaneho habang nag-iinom. At syempre po, kung halimbawa inaantok, tumabi muna para po iwas disgrasya. At syempre, yung atensyon dapat nasa pagmamaneho, hindi sa kung saan. Yung katabi ng driver, make sure gising din kayo, kausapin po ninyo, Kasi baka naman yung katabi ng driver ay naghihilik. Abay, ang role po ng katabi ng driver sa mga long drive, dapat po ay gising at nakaalalay sa driver. Dos Kumpanieras. At paalala na din po, magkakaroon po ng big time oil price hike ang pagunita ng mga Pilipino sa Semana Santa sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas mula piso at 90 sentimos, 190 hanggang 210 ang presyo kada litro ng gasolina. Posibleng tumaas naman sa 135 hanggang 150 ang kada litro ng diesel, habang posible ring tumaas sa 140 hanggang 150 ang kada litro ng kerosene. Ayon po kay Rodela Ramero, Direktor ng Oil Industry Management Bureau, posibleng makaapekto sa oil price hike ang pag-atake ng Ukraine sa malalaking oil refineries ng Russia. Pati na rin po ang paggawa o pagbawas ng bansang Iraq sa crude export, pagbaba ng fuel stockpile ng US at mataas ng demand ng langis sa China. Dos Kumpanieras. Kaya sa mga nagmamaneho dyan at meron pang pondo, meron pang budget, maari po kayong magkarga na ngayong weekend o bago po magmartes. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight, This is something na common na ginagawa ng ating mga kababayan. Kapag ka may deed of sale o merong transaksyon sa lupa, hindi muna ipapanotaryo dahil sasabihin kapag ka pinanotaryo ko ito, kailangan kong gumastos ng malaki dahil syempre magkano ba ang notaryo ng ating mga dokumentos pag ito ay deed of sale, Regardless kung anong property involved, kung ito ba ay sasakyan o lupa, ay ang rate po ng pagpapanotaryo ay 1 hanggang 2% of the purchase price. So, ibig sabihin, may kalakihan po ito. Hindi kagaya ng pagpapanotaryo natin ng affidavit of loss o ng special power of attorney na nagre-range lang ng 150 pesos hanggang 800 or 1,000 pesos. Dos Kumpanieras. Pero kapag ka po transaksyon, bentahan, o kaya yung may mga halaga, may mga value involved, syempre, ito po ay medyo may kalakihan ang ating magagastos. Maliban pa, doon sa fact na kapag ka po pinanotaryo na ninyo ngayon ang inyong dokumento at hindi binayaran ang kaukulang capital gains tax o kaya naman ay at documentary stamp tax o kaya naman ay deed o yung donor's tax at documentary stamp tax, syempre,
tumataas po or matindi po ang penalty kapag kaganito dahil ang pagbabayad po ng buwis, no, based sa ating transaksyon ay within 30 days, no, capital gains tax man ito o donor's tax, within 30 days, no, from the execution of the document. At ang execution ng document, ang pinagbabatayan po yung petsa ng pagpapanotaryo. At ang documentary stamp tax, no, binabayaran bago matapos ang ikalimang araw following the month, no, of the notary. So ibig sabihin of the notarization. So ibig sabihin kung kayo ay nagpanotaryo ngayon, dapat on or before April 5 mabayaran na po ninyo ang documentary stamp tax. Dos Compañeras. Kaya nga po marami sa atin merong deed of sale, hindi notaryado pero permado, no, ng seller at ng buyer, pati na rin ng mga testigo. Ang problema po kapag ka ang isa, no, sa mga partido ay namatay at nagkaroon po ng halimbawa ay paghahabol doon sa kapwa doon sa mga tagapagmana ng taong namatay o kaya naman, no, nanaisin na ninyo na iparehistro, no, sa inyong pangalan ang dokumento, yun po ang nagiging problema because again, hindi po maiparirehistro sa ating pangalan ang isang deed of sale, no, ang isang dokumento kung hindi ito duly notarized. Dos Compañeras. So ang tanong ngayon ay ano nga ba ang mangyayari sa bentahan ng lupa kung halimbawang patay na ang isa sa mga partido ng notaryohan ang deed of sale? Syempre ito po ay interesting because napakarami sa atin ang may ganitong practice. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan, magtanong sa 0919-282-6485. Gayon din sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Live po tayo dyan. At syempre sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live bilang comment po. O kaya naman sa ating DZRH News Facebook Live bilang comment at DZRH News Television bilang comment sa ating live tonight. Dos Compañeras. Meron din po tayong DZRH Malakas promo kung saan, no, ang magiging sagot po ay nakabatay sa ating talakayan. Yung nagsasabi na mahirap po ang tanong sa Dos Compañeras unlike sa ibang mga programa, layunin po natin na tumatak, no? Layunin ko po sa aking pagbibigay ng pag-formulate ng mga questions natin na tumatak sa atin itong mga mahahalagang impormasyon para kung sakasakaling mapunta tayo sa sitwasyon, no, na kumbaga na involving the information, alam po natin ang ating gagawin. Kasi yun po ang purpose ng ating programa, ang matuto tayo at magamit natin ang mga natutunan natin sa mga pangangailangan natin. Kung hindi man pang araw-araw, pero kung dumating tayo sa sitwasyon na kailangan natin ang mga ganitong impormasyon. Dos Compañeras. Sabi nga po natin, laging lamang ang may alam, no? Kailangang alam po natin ang ating mga karapatan, ang ating mga obligasyon at syempre ang batas because ang sabi po, no, isang legal maxim, no, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, no, kahit pa hindi mo alam ang batas, ikaw ay obligado na sundin ito, no, at obligado ka sa mga obligasyon nito, no? Ibig sabihin dapat mong sundin. At kung ano man ang ang naging action mo, no, na violating such law, and mananatili ang inyong pananagutan kahit pa sabihin mong hindi ko po alam. Dos Compañeras. Si Miss Charo Abraham ay magte-take notes po tayo. Magandang gabi po sa inyo, Miss Charo Abraham, Simon Beats, kayo din ang aking mga online PAs na sina Gael Enriquez at Kenneth Arevalo. Magandang gabi din sa iyo, Maricor Angeles, Rowena Atcha, at syempre Daniel Katubay Laguno, si Odette Oxales at Maria Liedo, gayon din si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, Federico Bagisi, Ramel Maluto, si Violeta Zambrano,
Ganyan din si Fiesta Mart Royal, happy weekend din sa inyo. At mga taga-Gimaras, magandang gabi po sa inyo. Eduardo Narvaez at maraming iba pa. Nanonood din pa sa atin, Mami Belen Rivera, Roxanne Costo, Tita Ami Miraflor Garcia, Josephine Garimbao sa Michigan, at syempre yung mga iba pang nanonood sa atin dito, si Misa Dalia Garcia dito sa YouTube. Nanonood din po sa atin si Phil Barbie. Magandang gabi po. Ray Mendoza at Jam sa Edmonton, Alberta, Canada. Nanonood sa atin Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong at si June Bacarse. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Again, no, tumatanggap po ako ng mga questions, pero umpisahan ko na, no, ang unang talakayan, no. Ang sinasabi po sa atin ng batas, no, kapag may mga transaction tayo, particular, no, very specific po ang batas doon sa mga deed of donation na dapat, no, para maging valid ang deed of donation, no, dapat ito ay nasusulat in a public instrument at syempre accepted by the donee, yung tumanggap, no, yung pinagbibigyan during the lifetime of the donor. Paano ba nagiging public instrument ang isang dokumento? Nagiging public instrument ang isang dokumento kapag ka po ito ay ninotaryo or notaryado. Dos Compañeras. At kapag ka notaryado po ang isang dokumento, no, kumbaga, mas matibay itong ebidensya. Bakit? Meron pong presumption of regularity and authenticity ang dokumento natin when it is duly notarized. Ibig sabihin, mabigat ang value ng ating dokumento kung ito ay notarized because there is a presumption of authenticity na ito ay totoo at therefore credible ito. At duly executed. Anong ibig sabihin? Tama, nasasaayos ayon sa proseso or dokumento or ayon sa batas ang pagpapanotaryo or naging pagpapanotaryo ng ating dokumento. Dos Compañeras. At dahil sa presumption na ito, no, ay kakailanganin po ng isang malinaw at convincing evidence para matalo ang presumption na ito ay regular at duly executed, no? So, malaking bagay po ang pagpapanotaryo. Kaya naman, requirement po ng pagpapanotaryo ay dapat ay parehong nandoon yung mga partido kapag ninonotaryohan ng notary public ni attorney ang ating dokumento. Hindi po pwedeng nandito ka sa Maynila noong araw na ninotaryohan, nandoon sa Mindanao yung nagnonotaryo. Dapat po ay present ang mga nakapirma, no, doon sa dokumento. Dos Compañeras. In fact, no, katunayan, dapat nga po ay doon pumipirma ang partido sa harap ni attorney, sa harap ng notary public, no? At ito po ay tinitingnan pa din, tinatanong, ba talaga ang pumirma nito? Asa ng iyong proof of identity, competent or valid proof of identity, yung mga government issued ID na verifiable, no? Yung may mga security features, no? Hindi basta-basta ID lang na nakuha sa kung saan-saan. Dos Compañeras. Ganun po kahalaga. At kapag halimbawa meron pong question, no, sa naging transaction ninyo at therefore gagamitin ang halimbawa deed of sale, no? Ang kailangan hindi na po kailangan pang patunayan na ito nga duly executed dito kasi iniisip or pinapalagay na tama, no, ang execution ng dokumentong ito. Ayan. Dos Compañeras. Kapag ka po hindi notarized ang document, ay kailangan pa po ninyo ng mga testigo. Ipipresent pa po ninyo, kailangan i-establish ninyo na regular, tama. Yung mga tao ngayon na nandoon, sila na nga yun, walang persahan at yung mga sinasaad doon ay kanilang, yung mga binabanggit doon,
batid nila, no, na iyon ang kanilang pagkakaalam doon, batay doon sa mga dokumento, or yung mga nandoon sa dokumento ay batay sa kanilang pagkakaalam. Dos Company. Ganoon po kahalaga ang pagpapanotaryo. Ayan. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ang next question would be, no, kung halimbawa po ang ating bentahan ay hindi notaryado, ito ba ay valid pa? At yan po ang sasagutin natin, and of course pagpapatuloy sa ating talakayan. Ilan po muna mga paalala, meron po tayong malakas promo question. Nabanggit ko na po ang sagot dito. Itinuturing na blank ang isang dokumento kung may depekto sa pagkakanotaryo dito. Ipadala po bilang private message sa akin. Yun po ang pipili po ako sa mga tamang sagot ng mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. Pancho Sabordo Jr., magandang gabi sa iyo. At syempre, Ma'am Irene Almodovar, Rudy Balpalma, Len Heron. At sasagutin ko sa ang question ninyo, Len Heron, maya-maya sa ating pagbabalik. Syempre, Jason Abulencia, Dalia Garcia, Maricor Angeles, Evitz Escueta, at maraming iba pa. Gayun din si Rowena Acha. Magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin kung ano ang maaaring mangyari sa bentahan ng lupa kung patay na ang isa sa mga partido ng notaryohan ang deed of sale. At syempre, meron na po tayong mga paunang talakayan, yung importance ng pagpapanotaryo at ano ba ang nangyayari kapag pinanotaryo natin ang dokumento. Ayan. At syempre, ano naman yung maaaring mangyari kung defective ang notarization? Syempre, ito ay parang na-strip of the public character. Ibig sabihin, kasi po nagiging public instrument ang isang dokumento kapag ito ay notarized. Kapag po defective ang notarization, o kaya naman ay hindi ito na notarized, it is merely a private document, no? Na kailangan po pang patunayan ng due execution at regularity kapag ito ay tinanong sa korte. At the same time, no, yun pong document, yun pong ating property na binili ay hindi po natin maiparirehistro sa ating pangalan hanggat hindi notarized ang ating dokumento. Dos Compañeras. Pero binanggit na din po natin na para ma-notarize ang isang document, no, dapat ay haharap sa notary public, haharap kay attorney ang mga partido. Dos Compañeras. In fact, marami na pong mga pagkakataon na ang dokumento ay naging subject ng question sa korte. At pagkatapos napatunayan na hindi humarap ang isa sa mga partido, no? Hindi humarap ang isa sa mga partido doon sa pagpapanotaryo, ang abogado po ay nagkaroon ng pananagutan. Maliban pa doon sa issue, no? Maliban pa doon sa issue na pag-question mismo sa naging transaksyon. So make it a habit na kapag po tayong magpapanotaryo, lalo na sa mga ganito, no, na documents, no, of value, dapat po ay tama ang pagpapanotaryo natin. Dos Compañeras. Okay, uunahin ko na po yung question dito dahil ito si MV, ito yung question po niya. This was sent to me last night. Sabi niya, Attorney, heto po ang kwento. May mana po ang mama namin mula sa lolo namin, pero hindi pa po nahahati. Dati nangungulekta siya ng kabahagi sa kita ng kopra. Bigla po itong natigil nang namatay siya, tapos lumabas na may deed of sale sa pagitan ng mama namin at ang tito namin na gumawa ng declaration of heirship. No read, no ride po ang mama ko. At noong buhay siya, thumb mark po ang ginagamit niya bilang pirma, at dati naman kada magta-thumb mark siya ay isa sa aming mga magkakapatid ang nakaalalay. Kaya po ngayon, nagdududa kami kung may pirma siya sa dokumento na hindi po niya ginawa noon. Kung ki-questionin po namin ang dokumento, meron pa po ba kaming habol? Dos Compañeras. Actually, hindi ko po masasagot kung may habol o wala, kasi depende po
po ito sa pagpapatunay. Kaya ang advice natin sa iyo, kung gusto ninyong habulin ang property, ay maganda pong personal kayong mag-coordinate or magkonsulta sa abogado na inyong pinagkakatiwalaan. Importante din po no na kapag dumalog kayo sa abogado para magkonsulta, dala na ninyo yung mga mahahalagang dokumento. Una, syempre, yung document no na containing yung mga nagpapakita ng thumb mark ng inyong mama, no? Dahil syempre magkakaroon po ng comparison later on. O kaya naman kung merong document na may pirma, of course sinasabi ninyo na hindi marunong sumulat o no read, no write ang inyong nanay, so ibig pong sabihin, paano siyang magsusulat kung no read, no write siya, hindi po ba? Kaya maganda ma-establish ninyo na ang kanyang pagpirma sa dokumento ay sa pamamagitan ng thumb mark, no? Maganda rin no na maipakita ninyo yung purported deed of sale, yung sinasabi na deed of sale na pinirmahan ng nanay ninyo, at importante rin po na ito ay yung original copy dahil magkakaroon po ng comparison. Siyempre yung declaration of heirship, maganda rin po no na makakuha din po kayo ng dokumento ng pagkamatay ng inyong nanay, at the same time yung kasi makikita po doon na yung koneksyon ng nanay ninyo doon sa kapatid dahil syempre may issue pa rin po ito ng habulan ng mana. Okay? So, importante po ito. Ang sabi po ang sabi po may mga kaso po kasi yung kasong Tortona versus Gregorio kung saan ginamit na po itong thumb mark, no? At doon po sinasabi na ay hindi naman yan ang usual na thumbprint ng aming nanay, no? In fact, nag-engage po sila ng serbisyo ng NBI, no? Yung nag-examine po ng print, no? Doon napatunayan po na hindi totoo talaga na sa nanay nila o sa tatay nila yung print. Kaya naman po, sabi po ng korte, hindi talaga peke itong dokumentong ito, and therefore, hindi ito nagkukonfer ng karapatan dito sa taong nagpeke ng dokumento. Dos Compañeras. Yun. So, yun. Ito pong, take note po itong binanggit kong kaso na ito, yung Tortona versus Gregorio. Notarized na po yung document, naipanotaryo po noong buyer, no? Sinasabing buyer doon sa dokumento. Kaya nga po, bagaman at merong presumption of regularity and authenticity, no? Hindi po na naig yung presumption na yun dahil malinaw na napatunayan na magkaiba yung thumbprint, yung print, no? Yun noong nandoon sa dokumento at yung napatunayan na print noong pumirma, print noong dapat sana'y nagmamay-ari ng property. Dos Compañeras. Okay, so again, no, na ganun po kahalaga yung pagpapanotaryo. Attorney, may anak. Attorney, yung mga anak ni seller, hinahabol nila ang lupa na binenta ng magulang nila. Kasi daw po, kahit pirma ng parents yung nasa DOAS, imposible daw pong mapanotaryo ang DOAS sa probinsya dahil nasa Maynila sila sa petsa ng notary. Pareho pong wala na ang parties sa DOAS pero matagal na po sa amin ang property. Tama po ba yun? Dos Compañeras. So ito naman, no, hindi binanggit kung okay, ang sinasabi pirma ng parents or totoong pirmahan nila. Kaya lang, no, imposible daw na humarap sa notaryo, no? Ang tanong ngayon, kumusta yung validity ng dokumento? Now, as to the validity of dokumento, ang sinasabi po, di ba, validity of the sale. So, several aspects po ito, yung validity, yung pagiging valid ng bentahan, pagiging valid ng dokumento. Ayun. So, dalawang aspeto po ito ang tinitingnan natin. Kung halimbawa po na totoong nagkaroon ng bentahan, no? At walang pamemeking nangyari as to yung mga signatures dito, kumpleto nagkaroon ng mga may consideration, may bayaran na nangyari at nagkaroon ng turnover ng property. So, completed na po yung sale, no? Perfected na po
yung sale, ang kulang na lang talaga ay yung tamang dokumento, no? Kung pagka po totoong nagkaroon ng bentahan, ibig pong sabihin, totoo po yung bentahan at valid ito. Ang nagkaroon lang po ng problema ay yung defective na pagpapanotaryo dahil hindi humarap sa notary public yung isang partido. Valid po ang bentahan pero yung dokumento ay hindi maaaring magamit bilang pagpapalipat ng titulo dahil nga po ito ay questionable. So while the document is kumbaga questionable, ang kakailanganin po, since the document is questionable, ang kakailanganin po ay magkaroon ng tamang dokumento, no, na tamang pagpapanotaryo sa document pero valid po ang bentahan. So ano ang solusyon nito? So kailangan po mag-execute ng bagong document at magpanotaryo na available or pwede o nandoon yung parehong partido. Nananatili pong valid ang naging bentahan basta totoong nagkaroon nga nito. Dos Compañeras. Ang magiging problema nito kapag ka po yung isang partido ay namatay na. Bakit? Hindi mo mapapanotaryo ang dokumento, no? Kung wala na po ang isa sa mga partido. So ang mangyayari dyan, mas magiging komplikado po ang magiging proseso dahil kakailanganin pang isettle muna yung estate. Dahil syempre yung mga tagapagmana na ang siyang mga magpipirma doon sa registrable document, no? Which is of course more complicated kasi pag meron pong umalma at hindi pumirma, malaki po itong problema. Pupunta kayo sa korte para sa specific performance o para ipaghilingin sa korte na ipag-utos sa mga tagapagmana na mag-execute ng registrable document. Paano pa naman? No, dahil wala na magulang. Baka sabihin na, dapat isettle niyo ang estate. Malaking problema po ito. Dos Compañeras. Yun. So I hope you're getting the idea kung gaano kahalaga ang pagpapanotaryo ng ating dokumento. Magandang gabi sa iyo, Mark Enriquez Algari Serad. Magandang gabi din sa iyo, Hachi Gallardo. Sabi niya, so nice to be able to watch your show tonight. Maraming salamat po, Hachi Gallardo. At syempre, Ginoong Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. Marina Cruzado Pavabaeris watching, thank you very much. Manolito Pasha, magandang gabi. Si Efren Colandre sa Guadalupe Nuevo, Makati City, napaka-traffic din sa inyo, no? Sen Hamilia Abetria, at gayon din, maraming iba pa nanunood sa atin. May question dito, no? Before I answer some of the other questions ito. Yung bagong pasok na question kanina, sabi niyang ganon, basahin ko lang muna kay Phil Barbie. Good evening po, Attorney Rina Seco, sa inyong kasipagan, no? Na maraming nakakapulot ng kaalaman. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Meron pong question dito. Sabi ni Dalia Garcia, if the deed of sale is notarized 20 years ago, the transfer tax must be using the tax declaration fair market value 20 years ago and not the current fair market value. Hindi po ba? Reference niya is Local Government Code Section 222. Tama po kayo. Ang problema lang po kung halimbawa po 20 years ago, meron pong tinatawag na surcharges and penalties or interest. Ano naman yung surcharges? Ano naman ibig sabihin nito? Sa ilalim po ng batas, merong 2% per month, no? Imagine niyo, no? Yun pong surcharge, ang ibig pong sabihin nun ay yung additional na bayarin, no? Dahil sa hindi ninyo pag-comply or pagbabayad sa tamang sa takdang panahon na isinasaad ng batas. Kaya, no, kahit pa sabihin ninyo na ang tagal-tagal na ito, malaki pa rin po ang babayaran ninyo dahil hindi ninyo nabayaran on time. Dos Compañeras.
Ayun. So, although meron pong limitasyon din naman yun, parang umaabot lang ng 72 or 76% ang maximum na babayaran ninyo, no, not to exceed that amount. We can double check at sa mga susunod na pagkakataon ay tatalakayin po natin. I just don't have time to verify kung up to how much, no, dahil nasa local government, tama po kayo, nasa local government code po ang provision na ito. Dos Compañeras. Okay, meron pa rin question dito si Brandes Geek. Sabi niya, nakabili po kami ng house and lot. Ito, saglit lang ha. Parang, nakabili po kami ng house and lot 1995, pero sabi po ng mga may-ari, di pa daw po na trader sa amin ng to. Paki-text na lang po ng maayos, wag po ninyong i-shortcut kasi tutulo. I don't understand, no? Yung text po ninyo. Paki-resend po ng mas maayos. Okay, ito po ang ibig sabihin ng surcharge? Okay, bakit may kasamang 2%? Totoo po kasi po, kaya po nagkakaroon ito. Para lang yun sa credit card ninyo. Pag may credit card, may utang kayo sa credit card, may interest, ganun lang din po yun. Dos Compañeras. Benjamin Cuaderno, magandang gabi sa iyo. At syempre may iba pang mga questions dito. Other question. Attorney, gusto po akong itanong, ano po ang gagawin kung hindi sinagot ng kalaban ko sa lupa ng tatay ko ang demand letter ng aking attorney na within 10 days kailangan nilang i-abandon ang lupa ng tatay ko. Okay. Since meron na po kayong attorney, no, doon po kayo magtatanong. Pero generally po, kapag ka po hindi, bihira naman ang mga sumusunod sa demand letter no? Kapag ka po hindi sumunod sa demand letter, ang susunod na po dyan, kung kailangan ng certificate to file action galing doon sa barangay, kukuha po kayo ng certificate to file action or magsasampa muna kayo ng reklamo sa barangay, no? Pag hindi pa rin sumunod, no, saka kayo hihingi ng certificate to file action. Pagka may certificate to file action, saka na magsasampa ng kaso sa korte. But since you already have a lawyer, no, I think, no, yun pa rin ang sasabihin sa inyo. Mas maganda po na mag-coordinate na kagad kayo sa lawyer para iplano yung next move ninyo. Ayun. Dos Compañeras. Okay, meron pang ibang mga questions dito. Kanina may nakita ako Pero risky po ba bumili ng property na HAS with deed of sale kasi baka may humabol, may Rule 74. Actually, yung pong Rule 74, ang sinasabi po doon is that sa loob ng 2 taon, no, sa loob ng 2, kaya nga po merong heirs bond, no, kapag ka po nagsettle ng estate. Kasi kapag ka po binibigyan po ng 2 taon yung nakulangan ng share, no, at saka yung mga creditors, yung mga hindi na bayaran, no, ng mga creditors, no, so pwede po silang mag-claim against the estate sa loob ng 2 taon mula sa settlement o mula sa partition. Ayun. Dos Compañeras. Kaya nga po, as much as possible, hindi po muna ninyo bibilhin hanggat hindi naglalaps. Ibang usapin pa po, kapag halimbawa po, although of course, kapag ikaw ang buyer at inosente ka naman, no, buyer in good faith ka, lumagpas na yung 2 taon, may naghabol na sabi pala, tagapagmana ako, hindi nyo ako sinali. Di ba? Kapag gano'n, lalo na kapag po may yung mga tinatawag nating yung mga anak sa labas or the non-marital children, hindi ba? Dos Compañeras. Although kung innocent purchaser naman po kayo, buyer in good faith, no, wala po dapat na maging problema. Ayan. Dos Compañeras. Just make sure po na malinaw ang stipulation ninyo as to yung babayaran na tax, no? Dahil ito po ay subject sa estate tax. May pagkakataon kasi na meron ng extrajudicial settlement of estate na dokumento pero hindi pala nagtuloy-tuloy. So baka po may mabayaran na estate tax maliban pa doon sa
capital gains tax, no? Meron pa rin po yung documentary stamp tax na 1.5 sa settlement ng estate, 1.5 sa bentahan. So medyo may kalakihan po ang inyong babayaran. Just make sure po na umabot na sa punto na merong settlement of estate na nabayaran na po yung mga yung buwis sa Bureau of Internal Revenue. Dos Compañeras. Okay, before we pause for another commercial, no, babasa muna ako ng ibang mga comments dito kasi marami pa pong mga hindi ko nababasa ng mga nagdaang gabi. Okay, si Rosel, sabi niya, mostly po ng mga katanungan ko about lupa, nabigyan na ng kasagutan. Maraming salamat. Thank you po, attorney. Thank you very much, Miss Rosel. This is inspiring. Okay, good evening po. Silent fan here in Germany. Pinapanood ko ang replay ng mga tungkol sa lupa at mana, pati po sa annulment. Thank you for the informative and helpful discussion. God bless you and take care. Thank you very much, Miss Mitch. Okay, si Jean Bustamante, ito na lang, mas mabilis lang itong sagutin. Si Jean Bustamante, attorney, ito po ang problema namin, may DOAS kami, notarized. Surveyed na po yung property at may subdivision plan na approved ng DNR. Ang problema, ayaw pong ibigay ang copy ng owner's title. O ibig sabihin po nito, si Jean Bustamante bumili ng property na merong mga co-owners, no? Nag-iisa, kumbaga ay kapraso ng isang buo ang binili ni Jean Bustamante. Bagaman at na-approve na nagkaroon na ng partition agreement at saka subdivision plan na approve ng DNR, ang problema kasi kailangan po, no, para makapagpatitulo ka ng property sa iyong pangalan, kailangan mo yung original copy ng yung owner's copy ng titulo ng lupa. Dos Compañeras. So ganito po ang gagawin. Kasi kapag ka po nagko-cooperate naman ang ibang co-owners, pwede pong hiramin mo yung title, no, para po ipa-annotate sa titulo yung nabawas, no, yung nabawas doon sa isang buong lupa. So kung halimbawa po ito 1 hectare, no, binili mo yung halimbawa 300 or 3,000 square meters. So hihiramin mo yung titulo, pagkatapos ipapa-annotate mo doon yung nabawasan na yung isang ektarya, nabawasan ng 3,000 square meters dahil na ibenta na sa inyo. Tapos meron din po kayong title. Magkakaroon po kayo ng title doon na sarili niyo para doon sa 3,000 square meters. Yun nga lang, yung naka-annotate po doon sa original na title, yung covering 1 hectare, na nabawasan na ito ng 3,000. Pero ito po ay kung hindi kung nagko-cooperate, kung nagko-cooperate yung may-ari or yung naghahawak ng titulo ng pangkabuuan. Pag hindi po, ang problema mo po nito, no, kapag ka po hindi nagko-cooperate, at ayaw ipahiram, syempre kung ako may-ari ng property, kung itakas mo ang title, di nahihirapan ako, hindi ba? So ganun ang nagiging problema. Kapag ka po ganito, pwede po mag-specific performance sa korte, no? Magpipetition kayo sa korte, ganun kahirap, no? Hihiramin nyo lang yung titulo ng lupa, no? Para ma-assert ninyo yung karapatan ninyo dun sa nabili ninyo. You have to go to court for specific performance para kung halimbawa hindi sa inyo isusurrender o ipapahiram, doon dalhin, no, doon sa i-deliver sa iyo sa pamamagitan ng Registry of Deeds para ma-annotate ang naging bentahan. Dos Compañeras. Meron din po kasing pagkakataon, no, na magkakaroon na ng separate titles, no? Si separate doon sa 1,000, doon sa 1 hectare nabawasan ng 3,000 square meters. So ilan na lang? 7,000 square meters. May titulo na para sa 7,000 square meters, different from the 1 hectare, no? Meron ding separate na title yung 3,000 square meters at canceled na yung 1 hectare, yung title para sa 1 hectare. May ganun pong pagkakataon. Or pwede din naman na nananatili yung title para sa 1 hectare pero naka-annotate doon na nabawasan na ito ng 3,000 square meters at na-issuehan ng title pabor doon sa 3,000 square meters. May ganun po, pwede pong ganun ang mangyari. Dos Compañeras. Okay, marami pa pong questions. Idan Marasigan, attorney, what if po nabenta ng heir ang property 30 years ago na wala pong settlement of estate? Pwede pa po ba mabawi ng heirs ng seller ang property?
Kapag ka po totoo namang may bentahan, hindi naman po maaaring bawiin, no? Ang kailangan lamang po mag-execute ng registrable document, no? At po mag-settle ng estate tapos mag-execute ng registrable document. Medyo may kahirapan lang din po ang proseso. Syempre, kung 30 years ago may mga nagkaanak, nag-asawa, namatay, marami-rami pong tao ang mga pipirma dito. So, mahihirapan po kayo. Dos Kumpanya. Again, meron po tayong DZRH Malakas promo at ang atin pong tanong ay fill in the blanks, no? Itinuturing na take two. Itinuturing na blank ang isang dokumento kung may depekto sa pagkakanotaryo. Ipadala po sa akin bilang private message. Doon po ako pipili ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung epekto ng pagpapanotaryo sa dokumento kung namatay na ang isa sa mga partido. Again, kung totoo naman po na nagkaroon ng transaksyon, tama, may bentahan, may consideration, ibig sabihin may bayad, merong lupa involved at nagkasundo talaga. Yun nga lang, merong dokumento, hindi ito napanotaryuhan bago mamatay, valid po ang transaksyon, valid po ang bentahan. Ang magiging problema lamang po kung halimbawa po, pinanotaryo, kasi ang petsa po ng dokumento, di ba, take note, ang petsa po ng dokumento ay yung petsa ng pagpapanotaryo, hindi po ba yun ang nakatatak doon, Tapos ay halimbawa may maghabol po na isa sa mga tagapagmana, maaari na kumbaga ay magkakaroon pa rin po ng issue because ang pagpapatunay po ang transaksyon March 22, 2024 namatay ito, nandito ang death certificate. So magkakaroon po talaga ng problema, magkakaroon ng kumbaga ay question sa naging transaction because the document already says, kumbaga nakapunto na yung nag-question because ito ang petsa ng kamatayan, ito ang petsa ng transaksyon. Dahil ang petsa ng transaksyon ay nakabatay doon sa petsa ng pagpapanotaryo. Ngayon, kung ikaw ang buyer at ang tagapagmana ng seller ang naghahabol, kung ikaw ang kung ikaw ang anak ng buyer or kung ikaw ang buyer, kailangan mong patunayan na hindi talagang nangyari ang transaksyon. So, ano mga patunay mo nito? Well, problema mo yun. Kaya nga pa importante ang pagpapanotaryo. Dos Compañeras. Kasi meron pong kaso itong heirs of Araw versus heirs of Eclipse. Ang cute ng surname mo. Eclipse. Nagkaroon po ng deed of sale. Ang petsa ay September 5, 1969. Pagkatapos, yung po nga tagapagmana po nitong seller, nag-question kasi si Policarpio, itong isang tao, isa sa mga sellers ay namatay noong 1925. Tapos yung isa naman namatay noong 1967. Di malaking problema nga. Dahil pinanotaryo ng September 5, 1969. Paano mo naman mapatutunayan ito? Diba? Kaya nga po, alam niyo po ang ending, nabawi po noong gamit yung mga petsang ito at mga katibayan ng mga petsang ito, nabawi po ng mga tagapagmana ng seller yung property dahil idineklara pong wala itong bisa dahil spurious or forged yung mga dokumento. Dos Compañeras. Kaya nga po, wag po ninyong aantabayan, wag po ninyong aantay na may mamamatay pa sa isa sa mga partido bago kayo magpanotaryo. Dos Compañeras. Anyway, may question po dito si Florante de Leon. Dahil ang question niya, Attorney Seco, ask ko lang po kung ano ang apply. Paano ang pag-apply ng bagong titulo? Ang lota ay nasa Samar. Ay pwede po ba dito namin gawin sa Registry of Deeds dito sa QC? Doon po kayo sa Registry of Deeds kung saan siyang nakasasakop doon sa lupa
na inyong ipaparehistro. Ayun. Dos Compañeras. Si Renato Batalan, attorney, salamat po sa knowledge. Watching dito po sa Laguna. Magandang gabi sa inyo. Sabi ni Gael Enriquez, dapat talaga maagap ang pagpapanotaryo. Okay. Ito pong nagtahanap kay Attorney Cam, Tony Licaros. Ang pagkakarinig ko ay Mayo daw po babalik, hindi ko po alam. Dahil babalik po si Attorney Cam, okay? Ngoyong Montes, magandang gabi din sa iyo at maraming iba pa. Ayan, so Attorney, problema namin sinukat may muhuna and then yung kapatid ayaw ipakita yung titulo. Nakasubdivide pero hindi po, pero hinuhold po sa kapatid. Okay, nakasubdivide na. Ganito po, kasi pag nagbebenta, di ba, tinalakay na natin, pag meron pong isang co-owner na nagbebenta ng kanyang undivided share, ito naman nakasubdivide na. Pero pag undivided share pa po at hindi pa po kumbaga ay hindi pa po yung approved na plan, no? Kailangan po ng notice doon sa co-heir or co-owner, no? At binibigyan siya ng 30 days mula sa notice na bilhin ang property, or kung halimbawa nabenta na, bilhin pa uli, redeem ang property. Kaya kapag ka po ganito, i-require po ninyo, kung kayo ang buyer, i-require po ninyo na mayroong patunay na na-notify yung co-heirs or yung co-owners. At kung kayo naman po, wala namang issue sa mga co-owners, no? May adjacent na property na notify din po ninyo ito dahil binibigyan din po kayo ng obligasyon na i-notify ang inyong katabing lote, no, para dahil meron po silang right of first refusal para mapalaki-laki yung parte ng lupa nila. Dos Compañeras. Abay, napakabilis ng oras. Magandang gabi si Harold Del Rosario. Pasensya ka na. Dahlia, hindi ko natapos. Maraming mga questions si Miss Dahlia, no? Nakakatawa pag maraming mga questions na nag-i-enjoy ko po yung mga questions niyo. Pero since wala na pong oras at meron na susunod na programa, ang atin pong DZRH Malakas Promo Question, itinuturing na blank ang isang dokumento kung may depekto sa pagkakanotaryo nito. Ang tawag po, private instrument or private document. Dos Compañeras. At ang winner po natin tonight sa ating DZRH Malakas Promo, ang sumagot ng, marami po kasing mali yung sagot, pero ito ang kauna-unahang sagot na tama na nakita ko, private document. Ang sagot po ni Joel Andales. Congratulations sa iyo! Ipadala po ang inyong GCash number sa akin at ito turn over ko po kay Sherwin para po maipadala sa inyo ang inyong napanalunan tonight. Dos Compañeras. Sa mga uuwi po, paalala ulit, mag-iingat po sa mga magbabiyahe. Ingat-ingat, pasensya sa daan, lalo na sa matinding traffic, at hydrate, no? Yung mga magbabiyahe din. Pero syempre, iba naman kapag may tawag ng kalikasan, kapag inabusan ka sa traffic, malaking problema. Pero ingat po, and of course, isa pong mapagpalang, ano bang tawag doon? Pagunita sa Semana Santa. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na linggo sa same time, same station, same channel. Nakasama ko po ngayong gabi ang aking mga volunteer na online PAs, mga pro bonos, no? Kenneth Arevalo and of course, Miss Gael Enriquez, at nakasama ko pa din sa kabilang side, si Billy Domingo. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Magandang gabi din muna sa iyo, no? Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, and Ate Lily Seco, at gayon din, Miss Adi Socrates, at maraming iba pa. Next week po, sa susunod po ulit, ha? Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.